Alam niyo, minsan natutulalasin mo. Kaya minsan ginaganon ko na lang siya na sabi ko, "Uy, huwag kang mag-isip." First time lang din namin ito ng ganito kadami. Nung tinawag ako ni Muna, nararamdaman ko na yun. So nakakaloka lang dahil, di ba, sobrang hirap. So kaya habang healthy kayo, alagaan niyo yung sarili. Sobrang sakit, sa sobrang ano din grind, sobrang pag-work, focus, yung pagkain namin wala na din sa oras. Hi guys, good morning. So time check, it's already 6:38 a.m. na. So today is actually may follow-up checkup si Mo. And today then is hopefully ibibigay na yung pinaka-final reading or final result ng kidney biopsy ni Mo. Kasi yung last time na nag-teleconsult kami with her Nepro is ano pa lang siya, initial finding. And sabi nga ni Doc, di ba, na pwede pang mabago or what. So, ayan, today is actually sasabihin na yung pinaka-final result. Sasabihin na yung pinaka-final result ng biopsy, hopefully. Kasi sabi ni Doc, once na nag-ano kami, follow-up checkup is sasabihin na yung pinaka-final result ng kidney biopsy niya. And today then actually is may mga repeat lab tests na gagawin para kay Mo. Like, i-check ulit yung CBC niya, yung creatinine, BUN, ano pa ba? Yung protein sa ihi. Ayan. So, anyway, bago mag-start ang video na to guys, gusto kong magpasalamat again sa inyo sa lahat ng mga prayers, lahat ng mga dasal nyo para kay Mo, lahat ng mga overwhelming messages. So, ang dami nagbe-message sa amin and even sa akin na magpalakas, magpatatag sa pagsubok na pinagdadaanan namin ngayon. So, meron namang iba din, mga may maana lang, may ma-comment lang, ganun-ganun. Pero, sabi namin, yung mga hindi makakatulong is hayaan lang natin dahil wala naman yung dahil makaka-apekto lang yun sa iniisip namin. So, after namin ma-post yung initial findings nga dun sa kidney biopsy ni Mo, ang daming mga nagme-message, mga nagre-recommend ng mga possible na gawin. But right now po, nagpapasalamat po kami sa mga recommendations nyo na possible na pwedeng inumin ni Mo, na gawin niya. However, kailangan muna namin siyang i-consult mismo sa kanyang nephro if possible po yan. So, ayun. Pero sobrang na-appreciate namin lahat ng mga prayers nyo and lahat ng mga messages nyo sa amin. Dahil mas napapanatag kami and alam niyo yun, mas hindi kami kinakabahan sa pag-face ng ng problem na ito sa amin. Kaya thank you Lord dahil kahit papaano yung initial findings ng kanyang biopsy is hindi ganun talaga sobrang kalala. May damage yung kidney niya, however hindi ganun kalala. And still nagpa-function pa rin siya. So kaya medyo strict din talaga siya sa diet right now. As of the moment medyo nag-aano pa rin siya. Alam niyo, minsan natutulala si Mo. Kaya minsan ginaganon ko na lang siya na sabi ko, "Uy, huwag kang mag-isip." At saka madalas nalabas kami. Hindi lang kami nakakapag-vlog guys. Pero last time dinala ko siya sa Tagaytay kasi nag-request siya. Gusto niya pumunta daw ng Tagaytay. So, bumisita lang kami for a while. Na sabi ko, walang itinerary kung saan tayo dalhin sa Tagaytay doon. Pero sabi ko sa kanya na sabi ko sa sarili ko, Tagaytay ito. And may isa kasi ako before din na pinuntahan na church nun sa Tagaytay, which is yung Pink Sisters. So, sabi ko, sige, dun kita dadalhin, dun tayo pupunta. And first time namin together dun kasi ni Mo. And first time ni Mo, first time ni Mama Vicky dun sa may Pink Sisters. Kaya sabi ko, sige, mag-ano ko ng petition mo, ganyan. Wala namang mawawala. So, ayun. So, anyway,
6:42 na, magpe-prepare na tayo kasi ang ating schedule sa laboratory naman guys, wala namang oras kung anong oras ka magpapa-labs. And then yung mga labs naman niya is wala namang fasting, kaya pwede siyang kumain. So, ang kanyang actually dinner to hindi lang namin nakain yung dinner. So, ito guys, from Health Kitchen. Ayan. So, ito yun. From Health Kitchen. So, actually, naka-meal plan na kami for 4 days. Ayan, 4 days na kami nag-meal plan. And yung sa kanya, kay Mo is ayan siya. Naka-renal diet siya, guys. Ayan. So, ang kanyang mga is 1,200 calories lang. No beef, no nuts, no caffeine, no egg, no spicy. Change rice to cauli rice. So, ito yung kanyang breakfast ngayon. And, ang inclusion niya guys is meron siyang broccoli, carrots, and then chicken, and then cauli rice. Yung akin naman is ito. Yun. So, naka-medical naman ako. Medical diet. Ayan, 1,200 calories din kasi ako naman medyo mataas yung cholesterol. Ano pa ba? Sugar, medyo nagba-boundary tayo. Pero so far, nung chinecheck ko sa glucometer, okay naman siya. So, medyo nag-i-improve kahit papaano since tayo. Medical diet. Medical diet. So, hindi rin pala po pwedeng tawag dito, wala kang kinakain. Kasi, for example, hindi rin pwede yung sobrang baba ng sugar. So, kaya nag-decide na rin ako na para sabayan yung pagkain mo. So, mag-meal plan na rin ako. So, everyday 3 beses to. Pero so far, nami-maintain naman namin yung namin. Yung aming mga katawan. So, ta-transfer lang natin guys dito. Yung food ni Mo. Ayan. Naka-dinner to guys kasi kahapon hindi na kami kumain ng todo. Pero nag-fruits kami, ganyan. Nag-veggies. So, pwede naman to kasi segregated naman guys yung namin Yung aming food. Kumbaga parang per meal nasa siya. Nasa 400 calories. So, naka-indicate naman dun kung ilan yung calories bawat food na tinitake namin. So, kahit pa paano guys, hindi na tayo nahihirapan na mag-prepare ng food ni Mo. Pero yung plan na to guys is kinuha ko 4 days muna para at least ma-check or ma-try muna namin. And then, tignan natin, we'll see kung medyo alam ko na yung mga yung mga lasa, alam mo yun, kung paano nila ginagawa. Baka po pwedeng tayo na sa susunod mag-prep, 'di ba? Kahit at least mas natin, mas familiar tayo kumbaga sa food na gagawin natin. And then natuwa nga si Mo dito dahil ko siya ng meal plan. So ito na, papainit lang natin for a quick to. And then tatawagin na natin siya, gigisingin na natin siya kasi nagpe-prepare na siya para sa kanyang laboratory and follow-up check-up mamaya. So hopefully walang traffic dahil medyo maaga kami today. Lang.
ayan mga saswang, dito na kami sa Makati Medical Center. So today is meron kaming schedule na kailangan ko mag-laboratory. So waiting lang tayo kasi medyo matagal pa. Ang queuing natin is C090. Doon kasi C089. Wala pa. 83, 87. Ang gulo. Char. So waiting lang. And si Mo is hindi ko kasama ngayon. Kasama ko siya actually. So pumunta lang siya doon sa isang doktor ko kasi parang may kinuha siya. So habang waiting dito. Ang gagawin lang naman dito is blood instruction. Dahil kailangan kong ipatest ulit kung ano yung lagay ulit ng mga eksena natin. So sana magaganda ang mga result, diba, para bongga na. So ayan, nandito na pala siya. Dito kinuha niya yung ibang mga requestable. Ano na yan siyang mga ginetsong mo? Ha? Ano yung mga ginetsong? Yung prescription niya, guys. And then ayan, yung mga laboratory request na kailangan niyang ipagawa ngayon. Ang dami, oh. Ilan Meron yan? pa dito. 15. Ang buti na naman to ng 20. Kaya, ano ba yung CBC? Lahat siya, oh. CBC, Ayan. ano yan? Repeat Urinalysis. Random UPCR. Tapos yung mga more on sa creatinine. Mga blood Potassium. chemistry. Ayun, ang dami. Ang dami siya, guys. Kasi nga 'di ba na-find out nung last time na may TMA siya. So, further investigate pa nila kung ano ba yung nagko-cause ng TMA niya. Kasi na-rule out na sa pool mo na hindi dahil doon kung ba't siya nagka-TMA. So, kaya siguro nagpa-test si doc ng marami pang lab tests. So, good thing dahil hindi sila nagbibigay agad ng gamot, no? Test muna ng test bago sila magbigay. Correct. Mas okay naman yun, di ba? Para mas makita at mas sure. So, ayun, update na lang namin ka later mga sis. Vi. So, ayun mga seswang nakapag, na kami, registration. So, medyo matagal dahil ang daming mga ipapatest sa amin. So, tingnan mo, parang literal na test. Sobrang dami siya mga sis. So, medyo marami-raming mga dugo ang mga kukunin. So, may sinabi pa dito na meron daw kailangan dito na 8 hours at least. Ang last kain namin mga 6. So, ngayon na din namin siya ipapagawa pero mag-wait na lang kami until mga 2. Iyan, mga tanghali-tanghali. Basta, di ba, isahang lakad na lang. So, kaya medyo marami din dahil sinabay na rin namin yung sa pool mo dahil may mga na-request din yung doctor ko doon na ipapagawa. Ayan, di ba, para isahan na lang. So, nakakaloka mga sesong kasi yung bill namin parang nag-admit na. Ibang level, nakakaloka. Akala ko mga mga 10, 20. Ay, hindi, mali ka. So, ito po yung total ng aming ipapagawang laboratory ngayon. Nasaan yun? Sa likod dulo. Wala. Puro ano to? Siguro. 129. Ito. So, ito yung total mga cells kung nakikita nyo. 129,000. Aliouch. So, nakakaloka lang dahil, di ba, sobrang mahal talagang magkasakit. And inisip din namin, paano pala kapag wala kaming insurance, wala din kaming, na budget or kakayahan na magpunta sa mga hospital. So, sobrang hirap. So, kaya habang healthy kayo, alagaan niyo yung sarili niyo. And lalo dito sa Pilipinas, mahal magkasakit at mahirap magkasakit dahil sa mga status ng mga hospital natin dito sa Pilipinas. Tsaka kanina nga lang guys, yung tinawag ako ni Muna, nararamdaman ko na yun na medyo malaki, na medyo mataas yung babayaran. Sabi ko, sa isip-isip ko, paano na yung iba na, alam mo yun na kapos ganun, hindi enough yung fund nila para magpagawa yung test. Kaya we're still thankful
Tsaka nagagamit yung insurance talaga namin for this. Buti na lang na-open yung isip natin before na kumuha ng gantong insurance. Totoo. Kaya kayo guys, kung ano pa kayo, medyo bata-bata pa kayo, get your insurance now. I-secure nyo rin yung mga sarili nyo. Kasi we can never tell. So actually, 3 years na kami dito sa insurance. This year lang talaga namin siya na Nagamit. fully maximize or na-utilize. Kaya malaking help din. Kasi tignan mo to, ang bill niya for one-off na laboratory lang to nasa magkano? 129? 129,000 pesos. For reimbursement na naman to. Reimbursement na naman. So sana mabalik agad. Ma-reimburse. Pero syempre hindi yan full. Diba? Grabe. Alam mo yung may sakit ka na mapapaisip ko pa naman. Kaya kung sabi ko sa kanya, yung bill naman namin dito sa laboratory, unexpected, para kang nag-admit. Totoo. May At saka may bayad na isa yung pang doktor, hindi may ata. bayad na yung hospital. May isa pang test guys na hindi pa na Oo nga, partida, hindi pa kasama yung isa. Kasi never pa daw sila nagkakaroon ng client or customer na nagpagawa nito dito mismo sa Makati. Ano to? Anti-factor? H antibody. 12 nga po pwede. So, ayan mga saswang, dito na kami. So, chine-check lang yung mga details at saka yung ibang mga ipapagawa para isahan ng turok. And then, may mga dinagdag din. Ay, additional, OMG. So, pasabog talaga. Kumbaga, bininggo din namin lahat ng laboratory. So, first time lang din namin ito ng ganito kadaming test na ipapagawa. Tapos, merong isang test hindi available dito. Available lang daw sa ibang bansa. So, hindi na daw yun yung gagawin. So, waiting lang kami habang check kasi medyo marami-rami din to mga sis. So, naka-fasting din tayo. Wala, nagugutom rab ako. Kakain tayo mamayang hapon pa. So, babalik din kami kasi ang last eat namin, mga 6 before kami pumunta dito. Kailangan daw 8 hours dapat walang lapat yung tiyan. So, babalik na lang kami mga 12 or 1. So, ayun, after na pwede na kami kumain. Pero pwede naman daw uminom. So, ayun, update na lang later mga sis. So, ayan mga seswang, tapos na kami sa second set ng pagkuha ng dugo, and ayan mga seswang, nakapag na din kami, light snack na rin kami. So, onti lang naman kinain namin, yung tama lang na maano yung gutom namin. And ngayon mga ses is nandito kami sa pangalawang building sa wellness dahil maghahanap kami ng dietitian na pwedeng mag-help sa amin sa pagkain. Ayan, pwedeng mag-guide kasi talagang sobrang natutorta ang utak ni mo kung ano yung mga kakainin namin, kung ano yung mga ihahanda niya mga food paulit-ulit na, so wala pang mga lasa. And then, para alam din natin kung ano yung mga ipe-prepare na food, yung mga pwedeng kainin, yung mga bawal kainin, yung pwedeng eliminate, yung mga, basta alam niyo yung mga bawal at saka pwedeng ipasok sa ating mga sikmura. So, ayun. So, maghanap lang kami dito sa loob ng wellness ng dietitian. Then, update na lang namin kayo later mga sis. Bye! So, ayan mga seswang, tapos na kami. Ayan, nakapagkausap na rin kami para doon sa aming dietitian. Pero kailangan daw kumonsult na muna kami para, alam mo yun, mas okay yung ating mga pagkain. Then, i-refer din naman kami sa dietitian kung in case. Ayan. Pero may mga nakausap na kami, may mga finorward na din na number. And ngayon is pauwi na kami. So, ayun, hanggang ngayon mga seswang, hindi pa rin kami maka-move on. Ayun, doon sa mga test. And dahil sobrang dami, tapos ang mahal, grabe no. So, alam mo yun, talagang nagpapasalamat kami na ayan, ngayon is talagang meron kaming insurance. And dahil sobrang laking bagay talaga ng insurance pagdating sa mga unexpected na emergency, mga ganyan, mga situation na hindi natin inaasahan. Pero tignan mo, 'di ba?
ganun 100 plus na magbibill ka po, more on ano lang siya, laboratory. Eh, syempre yung mga ganong eksena, di ba? Pag mga ano na yun, mga pill mong ganyan, para ka nang na-admit ng ilang araw. So, paano na lang yung mga walang kakayahang magbayad ng ganong kalaki, di ba? So, ayun, paulit-ulit namin sinasabi na mahirap magkasakit, mahal magkasakit, lalong-lalo dito sa Pilipinas, ayun, dahil sobrang mahal ng mga bill, mga bayad, mga babayarin, lalo ngayon nagtataas pa ang gas. So anyway, mga seswang, hindi na rin kami nakadaan dun sa nephro namin ayun, dahil ayan, ang dami naming mga pinatest pa, di ba? Tapos dumaan pa kami sa dietitian. And in fairness mga seswang, yung dito ko na sobrang daming kinuhaan ng dugo. So parang nasa siya, total ng 25 vials. Yun. So yung first mga nasa siya, 23. Tapos yung second batch na is yun yung dalawa. 'Di ba? Yun kasi yung kailangan ng ng fasting, kailangan walang laman yung tiyan. So dahil nagkain kami ng 6, so mga 2 na. So nakuha na nga yan total. So dito kinuha yung dalawa, and masakit pa ito compare dito. Dalawa lang kinuha dito pero ang sakit. Dahil waiting na lang din kami sa mga result. Actually sa sobrang dami nun, hindi sabay-sabay yung mga result. Yung iba mga 1 to 2 days is lalabas na yung mga result. Yung iba 3 days, and meron ding parang 2 weeks ata. And dahil nga, syempre, iba-iba din yung mga test na ginawa sa atin. So okay na din yun para alam niyo yun, mas malaman pa kung saan talaga nagmumula ang lahat, yung mga sakit-sakit, di ba? Mas okay naman na talagang aware tayo sa healthy natin, sa natin, status ng health natin, di ba? So mababawi lang din naman natin yung mga ginastos natin dahil syempre meron tayong HMO, so for the reimbursement lang yon. So waiting na lang din tayo doon, then after nun is yung mga ipa-file din mo yung mga resibo dahil syempre importante din yun, lalo kapag yung HMO nyo is for reimbursement. Yun, kailangan i-keep nyo talaga yung mga resibo para kung gusto nyo mas mas mabalik yung inyong mga ginastos. And actually pala dumaan din kami sa nephro ko, and nag-high kami doon. High lang sana kaso medyo natagalan. Ayun, kumbaga parang naging din yun nagkaroon kami ng free consultation. And dahil doon na rin kami, kinamusta kami ni Doc, ganyan-ganyan. Alam niyo naman si Doc, di ba talagang madaldal, and sobrang gusto namin yung pagkadaldal niya. And dahil sobrang talagang ipapaliwanag niyang ang lahat, very detailed, ang mga niya, information, ganon. So makikita din kami, kailan pa yung yung next na follow-up check-up? Next week siguro. Next week. So next week magkikita kami ulit ni Doc. So ayan, sa mga nagtatanong kung sino yung nephro ko, doktor ko sa nephro, and dahil ang dami ding mga nagugustuhan ayan kay Doc. So si Doc Katibog po ang aking nephro, and sobrang love namin, and sobrang basta ang galing niyang mag-explain, talagang yung care andoon and very detailed, at saka kahit ang dami niyang mga ipinapaliwanag hindi, alam mo yun, hindi pwedeng hindi mo maiintindihan. Talagang magaling siyang ipahintindi sa mga pasyente niya kung ano yung mga situation, yung mga kailangan gawin, ano yung mga nakita, ganun, 'di ba? So sobrang caring din niya. Yung lalo yung sasabihin niya, kamusta ikaw? Very baby talaga kami. So thank you so much, and if you're watching, Doc Kadibog, ayan, thank you so much, and ayun, dahil thankful and grateful kami na ikaw yung napuntang nephro sa amin. And nga pala mga seswang, yung result din ng kidney biopsy is wala pa din. Ayan, initial pa lang yung nakita nila Doc, which is 'di ba na i-discuss na rin naman nung teleconsult kami kay Doc Katibog, na explain naman niya lahat. Pero nag-conduct pa din sila ng further tests
Ayan, dahil wala pa yung pinaka-final result ng aking kidney biopsy, and hoping and praying, ayan, na magaganda yung mga magiging result, 'di ba? Favorable naman sa atin dahil talagang ibang level din ang stress talaga. And marami ding mga ako nababasang comment na OA daw ako mag-react. Anong OA mag-react? Wala kasi kayo sa sitwasyon ko. Hindi nyo alam kung ano yung nararamdaman ko. 'Di ba? Kumbaga parang naaano lang ako kasi may mga ganong klaseng tao na parang ini-invalidate yung feelings mo. Diyos ko. Syempre, OA na akong OA, pero syempre hindi nyo naman din ako masisisi kasi nga naman, 'di ba? Ngayon lang din naman namin na laman yung ganitong situation ko ng kidney ko kung hindi pa kami nagpa annual check-up, nagpa overall, 'di ba? Hindi namin malalaman. So, thank God talaga dahil sobrang aga naming nakita, naagapan, then pati yung doctor namin ay sobrang din nagpapasalamat dahil maagang nakita, 'di ba? Hindi yung sinasabi niya na yung hindi yung medyo mahuli na tayong humabol, mahirap na. So ngayon is naano tayo, kumbaga nakakasabay tayo, nagagamot natin siya. Ganun. So syempre kailangan din i-maintain yung kailangang pag-inom ng mga gamot para sa kidney and sa potassium. Ayun, dahil kailangan ding i-ano din yun i-monitor pati yung BP ko. Basta ang daming mga kailangan pa, pero nagpapasalamat ako sa inyong mga saswang sa walang sawang pagmamahal at pagsuporta, and syempre sa mga prayers ninyo, sa lahat ng mga nagda-direct message sa amin, nagsasend ng kanilang messages. Thank you so much po. Sobrang laking tulong po niya na sa amin, lalong-lalo na sa akin dahil sobrang iba kasi talaga yung tama sa akin. Alam mo yun, lahat OA. Pero ganun pa man, laban lang. Diba, habang may buhay, may pag-asa. Pasalamat na lang tayo na maaga siya nakita and hindi siya cancerous. And ayan nga pala mga seswang, dahil marami ding mga nag-aabang sa video natin. May mga nakaka-relate dahil may mga same situation, and yung iba naman is mga kumbaga kumukuha ng mga lesson, mga ideas sa atin. So, ayun nga mga seswang, ano-ano ba yung mga naramdaman kong mga sintomas? Ayan, or kung dito sa aking chronic kidney disease. So, ayun, yung isa sa napansin ko is yung bula sa ihi. Ayan, dahil, syempre, ang bula sa ihi, akala natin normal lang, ganyan-ganyan. Pero kasi hanggang tumatagal, mapapansin mo na iba din talaga yung bula. May bulang normal, may bulang hindi normal. Gaya na lang nung akin, ayan, dahil syempre normal yung pag-ihi mo, mabula kasi syempre mataas yung pressure, yung kailangan, syempre ang mga lalaki, di ba, nakatayo. So ayan, babagsak sa tubig, ganyan-ganyan, bubula. Pero mawawala agad. Pero kasi yung sa akin, yung urine ko, medyo matagal yung stay niya. Kumbaga parang magpa-flush ka na lang, andun pa rin ang daming bula, yung parang nilalabhan, alam niyo yun, parang naglalaba, parang red horse, parang ganun. Pero hindi naman na kami nagiinom talaga, and hindi rin ako umiinom ng red horse. Pero ganun ko nilalapit yung bula sa ihi ko, yung bula ng red horse. Parang ganun siya, oo, yung bula. And then next naman is yung pananakit ng dito sa kanan ko. Sa kanan mga sa lower back ko. Sobrang sakit. Lalo kapag maglalakad kami ng layo, kami na parang nangangalay ako. Kaya kapag 'di ba may travel kami, madalas akong mag-stop muna kami, ganyan. Tapos pahinga. Tapos yung hingal din, isa din yung hingal sa mga naging simptomas siguro na napansin ni Mo. Si Mo yung nakapansin kasi ako parang in denial ako na parang normal yan kasi syempre naglalakad ka, hihingalin ka talaga. Pero nga naman, ikino-compare ko din yung hingal ko sa hingal niya. Siya hindi siya yung hingal na hingal. Ako yung ganun ako hinga. Yung parang onti pa lang yung nilalakad, onti pa lang yung inaakyat. Tapos kapag mabablog, kung mapapansin nyo din kapag
nagsasalita ako yung ganung-ganung hingal ko. So yun, hindi rin yun normal. So basta marami din siyang mga simptomas, pero sabihin ko na lang kasi karamihan din mga tinanong sa aking simptomas hindi ko inagrihan. So ayun, kumbaga sinabi ko lang yun yung mga simptomas ko, ganyan. Tapos yung kati-kati din. Yung kati-kati parang recently ko na lang din yan na napansin eh. And syempre hindi naman kami yung nagpaano, 'di ba? Yung nagpa-check up dahil may naramdaman ng bonggang-bongga. Kumbaga nagpa-check up kami, nagpa-annual check up kami para malaman yung status ng health namin. Pero hindi ako yung nanghihina na yung masakit na yung gento. Wala talaga. Kumbaga parang normal na normal, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo na parang tridor din yung CKD, yung chronic kidney disease eh. Kasi hindi niya ipaparamdam sa iyo na na malala na yung sakit mo. Buti na lang talaga nagpa-check up kami. Na-catch siya ng mas early. Yun yung mas okay dun eh. Early detection. Kayo din mga seswang, kung may mga napapansin kayo na kagayang simptomas sa akin, or kung gusto nyo lang din na pa-check up, ayan, di ba, para din sa peace of mind nyo. Baga parang magpa-check up ka hindi dahil may nararamdaman ka, magpa-check up ka para malaman mo kung ano yung sakit mo, status ng health mo, di ba? Kagaya ng akin, sobrang nagpapasalamat kami na maaga siyang na-detect. Hindi yung huli na, yung kailangan ng i-dialysis, di ba? Kaya sobrang pa din, grateful pa din, and thankful dahil hindi tayo umabot sa ganung level. Maraming mga realization and lesson in life kaming mga kasi nga, di ba? Sa sobrang grind, sobrang pag-work, focus, nakalimutan din namin na mag-pause. Ayan, dahil talagang kung mapapansin yung mga session, kung lagi kayo nanonood ng vlog namin, talagang super grind kami to the point na aaminin namin na pati yung pagkain namin na din, na kakalimutan namin yung pagkain, wala na din sa oras. Tapos kapag ganun na wala na sa oras, kung na lang yung convenience sa amin. Like kunyari, ayan, mag-order na lang tayo. O ayan, malapit tayo sa ganyang fast food. O laban tayo. O yun na lang. Kumbaga, alam mo yun, nasira din yung namin yung ng pagkain. Hindi na siya tama sa oras. Kumbaga, yun, kung nabablog din namin na hindi na kami nakakain sa bahay kasi nga maaga kami ngayon. So, mag-drive-thru na lang kami, di ba? So, hindi rin naman namin yun tinago kasi yun yung talagang naging lifestyle namin. Kaya ngayon, sobrang laking lesson, sobrang laking realization sa amin na mas pag-ianuan pa, tuunan ng pansin ang sarili, ang kalusugan. Dahil habang tumatanda tayo, hindi tayo bumabata. Bagkus tayo'y tumatanda. So kaya dapat more on sa health and healthy lifestyle, mga ehersisyo, mga ganyan. 'Di ba? So ngayon hindi pa tayo yung nakakapag-jogging kasi nga medyo masakit pa yung natin, kidney biopsy. Pero unti-unti na rin naman na siya gumagaling. And kapag okay na yon, pwede na kaming mag-jogging, walking. So, ayun lamang ang seswang. So, sana supportahan nyo kami sa journey na ito, sa laban ng buhay na ito, dahil hindi magiging madali pero kakailanganin nating lumaban para sa mga mahal natin sa buhay, para sa pangarap natin.